Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka live-in partner? Wala po. Yung live-in partner mo, nagmamanage ng POG operations mo sa Bamban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nila nililink po sa akin pero wala pong partner, wala pong... Paano nililink sa'yo? Romantically? Or what not? Yes po, Your Honor. Sino-sino? Huwag na po natin pag-usapan. No, because this is not a laughing matter because I have received a very reliable information that you have a live-in partner that manages the POGO operations in your town. Your Honor, hindi po, wala pong katotohanan po yun. Kahit nga po ipalabas niyo po sila, magharap po kami, hindi po yun totoo. Mayor din, kapwa mo mayor. Sino po, Your Honor, sino po kaya siya? Para masabi ko naman po sa kanya na hindi po totoo yun. Pag ida-divulge ko, siyempre, di-deny mo. Hindi naman po kasi Mayor totoo. sa isang bayan sa norte. Opo. May kilala ka ba? Norte po, marami po ang kakilalang mayor po ng Norte po. Sa Pangasinan. Pangasinan, meron po. Alam ko na po yung nililink niyo po sa akin. Hindi ako naglilink sa'yo. Wala akong ano. Pero wala pong katotohanan. Hindi po Sino totoo. ba yun nililink sa'yo? Kayo na lang po magsabi sa akin, Your Honor. Para sigurado baka mamaya madamay pa po sila kung magme-mention po ako ng pangalan. Magsasalita naman po ako Ikaw ng totoo. nagsasabi. Kilala mo na kung sino nililink ko sa'yo. Sabihin mo kung sino. Basta, Your Honor, wala pong boyfriend, wala pong partner po. Sino ngayon na pinapahiwatig mo na sino yung nalilink sa'yo? Your Honor, yung nagsabi po sa inyo na possible siya po yung nalilink po sa akin na mayor, pwede ko po ba malaman kung sino po siya? Para tama po yung isa po na sa isip ko po. Mayor nga ng At pogi Pangasinan. po ba siya? Ha? Pogi naman po siya. Hindi ko makilala eh. Yung po nagkwento po As sa inyo. Sen. Jinggoy said, hindi po laughing matter ito. Okay, sino? Sabihin mo na sa akin kung sino. May alam ka, sabihin mo na rito sa committee. Your Well, Honor, kaya ako binibring out ito. Because the reports that I received is that your partner, yung nalilink sa yung mayor ng Pangasinan, is the one managing and operating your POGO business. Alright? Wala akong pakialam sa mga relasyon ninyo. I do not care kung may relasyon ka, so be it. Wala akong pakialam. Your Honor, wala po akong alam na may mayor po na nakalink po sa akin. Gawa po ng siya po ay nag-ooperate po ng POGO business po. At wala rin po akong POGO business po, Your Honor. Unang humarap sa Senate hearing si Bamban Mayor Alice Go, matapos madawit sa na-raid na POGO hub sa Bamban Tarlac, na siya namang itinanggi ng alkalde. Bukod dito, naging questionable rin sa Senado ang totoong identity ni Mayor Go. Ayon kay Senator Risa Hontiveros, hindi umano nagtutugma at walang sapat na supporting documents ang mga sagot ni Mayor Go sa mga nagdaang Senate hearing. Naniniwala si Senador Hontiveros na hindi dapat palampasin ang isyong ito, lalo na kung mapatutunayan na may mga nang-aabuso sa maluwag na regulatory framework ng bansa. Samantala, wala umanong plano si Senate President Francis Escudero na hadlangan ang mga pagdinig ng Senado kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go, at sinabi pang malaya si Senador Risa Hontiveros na magsagawa ng investigasyon hanggang masagot ang lahat ng katanungan sa isyu. Senator Risa, in summary, ano ang mga samot-saring issue kay Mayor Go? Hindi lang ho citizenship, nagtanong kayo tungkol sa kanyang SALN o asset records, nagtanong kayo sa kanyang koneksyon sa mga POGO. Ano po ba ang napupurbahan nyo ngayon na tunay na pagsisinungaling o talagang pag-iwas niya sa katotohanan?
halo-halong pagsisinungaling at pag-iwas sa diretsong pagsagot sa mga diretsong tanong naman, Miss Malu, tungkol nga sa kanyang citizenship, tungkol sa kanyang connection sa Pogo, dahil di hamak na isa sa pinakamalaking Pogo hub so far na na-raid yung kanya sa Bamban Tarlac, tungkol sa kanyang SALN nga at lifestyle, parang unexplained or unexplainable so far na wealth, at yung connection ng lahat ng ito sa mga posibleng criminal syndicates, pati surveillance at hacking activities na kung mapatunayan, may implikasyon sa ating pambansang seguridad. Okay. Take us back to day one. Paano ho ba nagsimula ang investigasyon na to at ating haka-haka na baka hindi tunay na Pilipino si Mayor Go? Nagsimula po itong lahat, Miss Malu, dahil sa tuloy-tuloy, 4 na taon na halos na pag-iimbestiga ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality sa kabuuang phenomenon ng Pogo. Several weeks ago, a month ago, pangalawang beses ni raid itong isa sa pinakamalaking Pogo hub na natuklasan so far sa Bamban Tarlac. At dun pa lamang on-site, lumalabas yung mga koneksyon dati pa at mukhang hanggang ngayon ng local chief executive ng Bamban sa Pogo Hub na iyan. Bukod sa marami-raming mga taong na-rescue, mga Pilipino, mga Vietnamese, may Malaysian pa, at ilang mga Chinong pugante na doon ay naaresto, may mga dokumento on-site na nagpapakita na si Mayor Alice Guo mismo, bago siya naging mayor, ang nag-apply para sa mga dokumentong kinakailangan nitong Zun Yuan na mag-operate ng Pogo dyan sa Bamban. At hanggang ngayon, may mga dokumento din on-site na siya yung nagbabayad pa rin ng mga utility bills, yung mga sahod ng ilang mga empleyado doon sa maintenance department. Kaya't naging kapansin-pansin na bakit mayroong tila link ang local chief executive dyan sa Pogo Hub na iyan. So bago pa po siya naging mayor, ang sabi ninyo, sangkot siya dito sa kumpanya na nagpapatakbo ng Pogo, siya ang nagpapasweldo sa mga empleyado nito. Pero meron ho bang property issue din? Mukhang nire-rent ba property ni Mayor Go o ni Alice Go bago nag-mayor na kinatatayuan ng Pogo Hub na yon? Ayon sa kanya, siya daw ang bumili ng marami-raming pira-pirasong lupa dyan sa nabuong halos 8 hektarya ngayon na tinatayuan ng Pogo Hub na iyan. Ayon sa kanya, nadatnan na lang niya by happy accident yung mga naging kasosyo niya dyan daw sa Clark, dahil sila daw ay mga may-ari ng restaurant. Siya daw noon ay isang simpleng magbababoy, kaya't naisip lang daw niya na mag-supply ng baboy sa kanilang mga restaurant, at kalaunan, inimbita daw niya silang mamuhunan dyan sa Bamban at ipinasok yung mga lupang nabili niya bilang kanyang equity dun sa naging Pogo Hub. Pero ang weird talaga, Miss Maluni, hindi niya masabi magkano ba ang kita niya sa pagbenta ng lupang iyan. If at any time ay nirent lamang nila kung magkano ang kinita niya sa upang iyon. At mas misteryoso pa at mas delikado, mukhang hindi siya nag-background check dyan sa mga naging kasosyo niya sa Zun Yuan. Kalaunan, ang dalawa doon ay sangkot ngayon sa pinakamalaking money laundering scam at iskandalo ngayon sa Singapore. Ayon sa kanya, hindi daw niya alam yung background ng dalawang iyon at hindi daw siya nakipag-ugnayan sa kanila mula nung naging mayor siya. Ang solong kaugnay daw niya dyan sa Zun Yuan, pinangalanan niya sa hearing, pero lumalabas, Miss Malu, yan ding taong iyon ay pugante. In fact, tumakas nung pangalawang beses ni raid ng ating mga otoridad yung Pogo Hub sa Bamban. So, habang sumasagot at di sumasagot si Mayor Alice, lalong lumalala yung lumalabas na sitwasyon niya kaugnay ng Pogo dyan sa Tarlac.
So merong connection sa Pogo at merong interest siya, no? Material interest doon sa company na nagpapatakbo ng Pogo Hub na yon. Nakita ninyo din yung SALN niya. Meron kayo ikinuwento sa Senate at tinanong nyo siya June 30 at July 1, 2022 na dalawang version ng SALN. Pakikwento nga po, ano yung disparity na nakita ninyo? Malaking disparity po. Kahit paglampas mo dun sa parang time warp na yung unang isinumiting SALN ay dated July 1 at yung pangalawang corrected SALN ay dated June 30, kung ano pa man, sa pagitan ng ganyang isang araw lang, isang maghapon lang, magkakaibang SALN talaga. Dun sa isa, may mga 10 real estate properties na nakalista. Dun sa isa, 3 na lamang. Dun sa isa, may nakalistang mga business interests. Dun sa isa, ay wala na. So, ang laking mga discrepancies. At yan lamang po ang mga SALN noong taong 2022. Pag tinignan po natin yung SALN 2023, merong ding hindi niya maipaliwanag sa hearing na malaking paglaki ng kanyang net worth. So, saan po nanggaling yun kung di umano nag-divest na siya sa mga negosyo niya, kung siya ay mayor na nga noon at hanggang ngayon ay sinasabi niyang hindi daw siya investor sa o protector ng mga Pogo. So kumbaga, hindi nagta-tie up neatly yung mga sagot niya sa aming mga tanong. Okay. So si Mayor Goho, yung sinasabi ninyong June 30, 2022 SALN, ito yung entry into office. Ano po na tinatawag na SALN? Year later, 2023. Ano po yung naging diferensya sa net worth niya? Sabi niyo biglang lumaki from 2022 at up to 2023. Kapansin-pansin pong malaking pagdagdag sa kanyang net worth at hindi maipaliwanag sa mga sinasabi niyang sources of income niya. Hindi rin maipaliwanag ng maayos yung kanyang mukhang ostentatious lifestyle. Sabi niya, ulit-ulit siya ay simpleng tao lamang, ngunit may mga 12 o 16 ba na mga sasakyan sa kanyang pangalan. Bukod pa doon, yung McLaren na ayon sa kanya ay pahiram lamang sa kanya pero hindi niya agad maalala yung pangalan nung nagpahiram ng ganyang kamahal na kotse. May helicopter po siya na hanggang ngayon ay officially nasa kanyang pagmamay-ari pa dahil di umano binabayaran pa on installment ng isang British company daw na kanyang binentahan noon. Pero Chopper, naging owner siya or owner pa rin hanggang ngayon ng Chopper. At nakikita nating posts ng mga kababayan nating netizens, grabing mahal na mga damit at saka mga alahas din. So maitatanong pa rin at maitatanong muli, saan galing itong mga pinagagastusan niya para sa ganyang klaseng antas ng pamumuhay. At hindi talaga mabura yung lumalabas na tonelada ng mga ebidensya ng kanyang links talaga sa Pogo na 4 na taon na nating nadidiskubre ay kaugnay ng napakarami pong mga krimen laban sa mga Pilipino at laban sa Pilipinas. At ngayon, dito sa Pogo Hub niya sa Bamban, na itatanong pati yung usapin ng national security. Okay. Pinag-usapan po ninyo yung source of income niya, ano po? Pero ang mayor, tila hindi naman mataas masyado, no? Salary grade 27 ho ba o 29? Ibig sabihin wala pang 200,000 yata kada buwan. Pero sabi niya, ang background niya meron silang piggery o nagbababoy ang kanyang mga magulang. Lumaki siya doon sa pagbababoy at sa loob ng bahay lang siya palagi. Ano ho yung parang background niya? Kasi kung hindi natin tatanggapin na galing sa Pogo yung kanyang pera, saan manggagaling? Kaya nga po, kahit sa sinabi niyang 2,000 heads ng baboy na meron siya sa kanilang kumpanyang pagbababoy, kahit pa sa ibang mga kumpanyang inilista niya dati, sa embroidery, sa bulilit siopaw, pero meron din siyang smelting na inilista dati. Pero kahit pa po, pagsama-samahin natin yon at kung tignan yung ilan sa mga dokumentong ipinakita ng kinita ng mga kumpanyang iyon taon-taon, hindi po talaga magsusuma ng ganyang kalaking perang kakailanganin para sa kanyang lifestyle nga po. At kung Pogo ang talagang source of income niya, talagang
dapat mag-alala tayo doon dahil wala po talagang mabuting nanggaling sa POGO, panay mga masasamang epekto sa ating lipunan. At yun na nga, dito sa Bamban Hub, na itatanong pa, iniimbestiga pa yung posibleng paggamit niyan sa pag-monitor, pag-surveil sa ating gobyerno at hacking activities pa, laban pati sa mga government websites natin. Yung espionage po, ano yung pagiging espiya? Lumabas yung issue na yon dahil sa merong questionable citizenship at ang birth certificate na naipakita ni Mayor Alice Go parang 17 years old daw ba siya nung nalaman niyang una. 19 na actually, opo. Okay, 19. So meron hong parang mga reports na yung sinasabi niyang tatay Chinese citizen at baka daw may connection sa Chinese Communist Party. Ito po yung mga samot-saring balita na umiikot. Pero yung kanyang nanay, sabi niya Pilipina. Pakikwento nga po, ano yung issue sa citizenship niya? At ano so far yung inyong nadiskubre? Nadidiskubre po namin mas maraming tanong kaysa sa sagot. Dapat ang citizenship simple lang, di ba? Ang problema, contradictory yung lumalabas sa mga dokumento. Sabi niya nung una, ang tatay niya ay Chino. Pero sa isang register of live birth na nakita natin, nakalagay doon ay Chino. Pagdating sa ilang mga business documents niya, Pilipino na naman. Doon naman sa isang hearing, sabi niya, Filipino-Chinese. So, ano ba talaga ate, di ba? Ang citizenship ng magulang natin ay hindi, kumbaga, multiple choice. Okay, kung Chino yung tatay niya, ang solong pwedeng pagmulan ng kanyang Filipino citizenship ay kanyang ina. Napaka-misteryoso din. Sa dokumento ng kanyang birth, nakalagay Amelia Leal, ang pangalan ng kanyang ina, at kasal daw sa tatay niya. Pero paulit-ulit din niyang sinasabi ngayon at sa kanyang isang naunang interview na ang kanyang ina, Amelia Leal, ay kasambahay ng tatay niya. So, kasambahay ba? Kasal ba? Tapos nung una sabi niya siya ay solong anak. Nung ipinakita natin yung mga dokumento, lumalabas may at least 2 siyang kapatid. At sa hearing, sinabi ng PSA may pangatlo pa. So hindi lang sina Sheila at CMN Lialguo, meron pang Wesley Lialguo. At sa lahat ng mga birth certificates nila, parehong mga pangalan ng magulang ang lumalabas. So, diba, bakit ang isang napakasimpleng usapin, yung identity, yung citizenship, ay hindi masagot niya o nung mga dokumento tungkol sa kanya ng ganung diretso at simple lamang. Okay. Ngayon, ano po yung ibig sabihin nito? Kasi sabi niya, nung lang siya teenager na, tsaka niya nakita yung birth certificate niya. Pero ang sabi ho, di ba sa batas, ang dapat tumakbong public official, para ilinaw lang ho, natural born citizen of the Philippines. So, dito ba siya talaga sa Pilipinas o sa ibang lugar, ipinanganak, kaya late registration, yung kanyang birth certificate? Ano ho ba yung issue doon? Actually, marami namang Pilipino din ay nagle-late register para sa iba't ibang mga dahilan at karamihan dito karapat-dapat, di ba? Ang problema dito sa kaso ni Mayor Alice Guo, una na raid ang isang POGO hub na napakalaki, ang daming na-rescue victim survivor, may mga naaresto pang mga pugante mula sa batas sa China, may tumakas na isa pang pugante na wanted ngayon ng mga otoridad at yung dalawa sa kasosyo niya sa POGO hub na yan ay hindi lang wanted, standing trial na sa ibang bansa. So, kaya nag-backtrack tuloy ng investigate sa kanyang background at ang lumalabas ay hindi mga facts na nagbibigay sa atin ng kumpiyansa na okay, may presumption of regularity dito. Hindi lalo na siya po ay isang taong gobyerno din at yung isa sa pinaka-inaasahan sa amin na nagtatrabaho sa gobyerno ay yung transparency. Isa po yan sa pinaka-inaasahan sa amin. At kapag hindi transparent, kundi opaque ang mga sagot at ang pagkakakilanlan o identity, kami naman po ang magkukulang sa Senado kung hindi namin alamin. Lalo na't ito'y kaugnay ng buhol-buhol na fenomena ng
Pogo, human trafficking, scamming, plus ngayon yung pang surveillance at saka hacking operations. Senator Risa, sa pangyayaring ito, 4 na taon, ano po, yung operation ng Pogo na yon, hindi naman pwedeng walang registration sa PAG4. Hindi naman pwedeng yung mga pumasok na mga manggagawa nilang dayuhan, hindi na alert ang Bureau of Immigration. Paano nagkaroon ng Mayor Alice Go? Sino talaga, kung susuriin natin, ang nagpundar sa kanyang political career? Yun ang tanong namin, kaya't nag-pick up yung interest namin nung sinabi ng mga intel agencies na meron din silang iniimbestigahang posibleng anggulo ng espionage nga, yung hacking at saka yung surveillance. At kaya rin napaka-interesado kami sa background niya. Kahit simpleng, ano bang alaala mo sa iyong pagkabata? Bakit ba hindi niya maikwento? Ang unang halos konkretong alaala niya na pwede mong i-validate ng documentation ay yung registration of live birth niya, 17, nung una, naging 19 years old. And kung ginamit niya ang kanyang maaring peking birth certificate para makapasok hindi lang sa economic life ng Bamban, pati sa political life ng ating bansa, kailangan talaga namin ma-establish yun for sure. At i-identify rin yung mga accountabilities ng iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno o kahit tauhan na nagbigay daan dito. Dahil usapin talaga ito ng public good. Usapin ito talaga ng interes ng ating bansa. Kahit yung PAGCOR license na dapat mayroon ang mga legit na Pogo, kahit yun ini-issue namin, ang daming masamang epekto kahit ng mga di umanong legit na Pogo. Pero sabi ng PAGCOR dun sa second to the last hearing, hindi nila nabigyan ng license ang Zunyuan. No, sabi ni Mayor, yung lumapit sa kanya na taga Zunyuan ay mayroong daw provisional license, pinabulaanan niya ng PAGCOR. Yung naunang entity na Hongsheng, ay mayroon daw dating lisensya, pero ito ay nasuspend. Pero mukhang nagpatuloy pa rin mag-operate under the guise of Zunyuan. So mukhang may mga nagsasamantala talaga lokal at inaalam pa natin kung may dayuhan din sa ating napakaluwag na regulatory system. At ito talaga yung isa sa punot dulo ng matinding concern namin. Dahil ang anumang investigasyon namin, sinasabi namin sa resolution in aid of legislation, kailangan at gusto naming ma-establish, meron po bang paglabag sa ating mga batas? Meron bang mga batas na dapat ipinatutupad na maluwag or mali o hindi ipinatutupad? May mga regulasyon ba na binabali from outside and worse, from inside, no? So, mula sa panig ng mga regulators mismo? Dahil hindi po talaga ito pwedeng hayaang makalampas lamang sa atin. Sa ngayon po, ano yung sitwasyon ng Pogo Hub ng Sunyuan? Sarado ba? At maging si Mayor Alice, sabi niya, kung siya tatanungin, ayaw na niya ng Pogo. Ano yung sitwasyon? Napadlock ba? Sa ngayon, nakapadlock at nasa jurisdiction ng PAOK na nag-raid sa kanya. So habang dinidinig namin itong resolution at habang papasok kami soon sa executive session kung saan yung iba't ibang mga ahensya ng ating gobyerno, pati mga intelligence agencies ay malayang makapagsabi ng mas lahat ng kanilang nalalaman na hindi pa nila pwedeng ibunyag in open hearing. So, nagko-conduct ng investigation, iba't ibang ahensya? Habang iniimbestiga namin itong usapin ng Bamban Pogo Hub at yung maraming isyung pinanganak niyan, ay nagkondukta na rin at nagkokondukta ng parallel investigations yung mga ahensya ng gobyerno. Habang ang mga ito'y umaandar pa at amin ding isasagawa pa yung executive session, palagay ko ay mananatiling padlocked yung Zunyuan. Ma'am, ang mga mamamayan po ng Bamban Tarlac, kung hindi tayo nagkakamay, wala namang lumabas sa balita na nagkabayaran
o nagkaroon ng bilihan ng boto o nagkadayaan noong nakaraang eleksyon. Pero meron daw hong mas tanyag sanang kandidato. Ang question sa isip ng mga tao ay paano nanalo si Alice Go bilang mayor? Well, hindi pa nga namin tinitignan kung ano man yung naging electoral process dyan. Ang tanging na itanong namin nung nakaraang hearing kay COMELEC Chair Garcia ay kung mapatunayan talagang peke o huwad, invalid yung yung citizenship ni Mayor Alice Guo bilang Pilipino, ano ang mangyayari? At may sinabi si Chairman Garcia na at least 2 prosesong pwedeng i-initiate na depende sa kung aling proseso ang gagawin, ang maaring pumalit kay Mayor Alice Guo ang pumangalawa sa eleksyon sa kanya, sa eleksyon para sa mayor, o di kaya yung kasalukuyang vice mayor. Okay. Ngayon, meron hong parang nasambit, pahiwatig si Senator Jinggoy, tinatanong niya si Mayor Alice Go, meron bang tumulong sa yung ibang opisyal na galing sa Pangasinan, etc. Kayo ba'y sumisilip sa ibang lugar na baka posibleng may ganito ding kwento? Mga local officials na pabor sa Pogo, nagpatakbo ng mga Pogo Hub, nagkaroon ng unexplained wealth at biglang parang may questionable citizenship. Hindi ho ba parang posible na nagaganap din ito sa ibang bayan? Kahit naman siguro Ms. Malu ay posible, pero sa ngayon sa laki at sa pagkakomplikado ng kasong ito ng Pogo Hub dyan sa Bamban Tarlac, dito muna kami nakatutok talaga dahil hanggang ngayon nanganganak ng mga issue itong strange case ng Bamban Pogo Hub at si Mayor Alice Guo. Pero dun sa anggulong iniimbestiga pa ng surveillance at saka hacking, syempre nako-concern yung ibang mga kababayan natin na posible bang ito rin ay ginagawa ng ibang bansa sa iba pang bahagi ng ating bansa, o lalo na't may mga magaganit na relasyon tayo sa kanila dyan sa West Philippine Sea, nauna na dito sa mga kasabay sa investigasyon sa Pogos, yung dun naman sa ating grid, at iba pa, no? So of concern po talaga iyan dahil sino ba namang mga bansa ang ayaw manatiling independyente, di po ba, at may kasarinlan? Di ba sa espionage at hacking, may sex trafficking din yatang nakita kayo na nagaganap na operasyon sa ibang mga Pogo Hub. Dito ho ba sa Bamban walang ganun kayong nakita? Wala pa naman ganun kaming nasilip na anggulo, bagamat syempre yung mga love scams sa kanilang online scamming operations, syempre yung sex ay isang factor dyan, no, ng panloloko sa mga biktima at kalaunan pagkuha at pagnakaw ng pera sa kanila. Pero totoo, yung sex trafficking ay isa sa pinakamasahol na aspeto ng human trafficking na bahagi ng dumaraming mga Pogo Hubs na ating natutuklasan at nare-raid ng ating mga otoridad. Isa sa pinakamasahol na pasakit na dulot sa ating bansa niyang buong Pogo phenomenon na yan. Senator Risa, nakailang hearing days na kayo, no? At halos sa lahat, umattend si Mayor Alice. At marami yatang nainip o nainis na ilang mga senador na parang paulit-ulit siya na hindi ko po matandaan, i-check ko po. Pero in fairness, she was brave enough, bold enough to attend your hearings. How can she be a better resource person or witness? At saan siya medyo tingin niyo dapat needs improvement? Ikaw lang, Miss Malu, nagtanong ng ganyang tanong sa akin. Siguro, dapat advisean siya ng kanyang mga abogado kung kaya nila magsabi siya ng totoo. I guess the only way na pwede siyang maging better witness o resource person ay kung maging better government official siya, magtapat. Dahil hanggang sa ngayon, kung hindi man siya nagsisinungaling, ang pakiramdam talaga sa bawat sagot niya ay siya'y naglilihim. She is withholding the truth. At yan po ay hindi tamang ugali, lalo na ng isang government official sa mga kapwa government officials niya o sa isa pang sangay ng ating gobyerno. Kung siya talaga
ay constituent ng ating gobyerno at hindi ng ibang gobyerno sa mundong ito. May panawagan ho na baka dapat preventive suspension na siya. Ang DILG gusto din siyang imbestigahan. Pero ang bagong Senate President, Chis Escudero, ang sabi ang burden ng pagpapatibay nitong kwentong ito nandun sa nag-aakusa. So ano dapat ang gawin? Preventive suspension o produce more evidence to file suit against Mayor Alice Go? Actually, may mga executive agencies na nagsasalita tungkol sa posibleng preventive suspension. So, kayang-kaya na nila yung ganyang proseso, whether OP yan or Office of the Ombudsman or yung mismong Municipal Council ni Mayor Alice Go sa Bamban. As to yung burden, ang komite naman at ang buong Senado ay hindi korte. So, burden of proof, yan ay usually sa mga korte. Pero burden of evidence, dyan po talagang naglalaan kami ng aming sariling mga efforts. At so far, tonelada ng mga ebidensya ang lumalabas. Hindi para aming husgahan o sentensyahan o ipakulong o kahit isuspend si Mayor Alice Go, nasa ibang sangayan. Pero ang aming tinutupad na tungkulin ay imbestigahan kung may mga batas na nilalabag, kung may regulasyon na binabali o pinagtataksilan. Dito, kumpiyansa ako, Ms. Malu, na solidly within us yung mandato at tungkulin ng Senado. Isa-segue ko po, nagkaroon ng musical chair sa Senado the other week. At yung minority, kayo pong dalawa ni Senator Coco Pimentel, hindi bumoto, abstain. Pero meron ngayong solid 7 na sinasabi. Ito po yung grupo ni dating Senate President Mig Zubiri. Ano yung tingin nyo doon? Tila tahimik pa kayo ni Senator Coco na nag-comment. Ano po ba talaga yung nangyari? Nagkudeta? May mga issue ba talaga ang Senado laban kay Senator Migs o sa kanyang salita, I did not follow instructions? Ano ba kaya yung mga issue? Posibleng halo-halo na lahat, Ms. Malu, and makaklaro na lang over time. Basta kami ni Minority Leader Sen. Coco Pimentel, ninais naming manatiling minorya para mag-fiscalize, mag-check and balance sa loob at sa labas din ng Senado. Sa ngayon, premature pa yung ibang, hindi naman lahat, pero yung ilang mga spekulasyon o mga projections sa mga scenarios na mas solidly mag-shape up. Anyway, suspend kami sa ngayon. May 2 buwang lilipas bago ang susunod na sesyon simula sa State of the Nation address muli ni Presidente. So siguro abangan na muna natin kung paano mag-shape up yung mga post-mortem analysis at saka kung mayroon man mga alignments pa sa Senado. You're being very proper, ano po? Pero alam naman natin, proper minority. the proper minority, but the solid 7 had spoken, some of them, ano? Yung isa is yung parang the foot diplomacy o the foot issue na kesyo. Ang naging daw issue dahil hindi daw pinayagan na mag-Zoom meeting sa plenary na lang si Senator Bong Revilla dahil nagkaroon siya ng recent foot operation. Sabi ni Nancy Binay, parang they're putting their best foot forward. So merong sarcasm doon. At ang sabi nung Solid 7, nung ilan, talagang they will exercise independence right now. So, para sa minority of 2, kayo po ni Senator Coco, was that a happy news or sad news? Well, for the supermajority or for the minority? Well, ang Senado, kabuuan, ay nakilala bilang independenteng institusyon. Lalo na tuwing may krisis, maya't-maya tinatawag kaming last bastion of democracy. So, mas maraming independenteng bloke sa loob, mas maraming higit na independenteng miyembro namin sa Senado ay mas mabuti. So, para sa amin sa minority, I suppose kung ano man yung dynamics sa loob ng majority, kung may bahagi nila na nagsasabing magiging mas independente pa sila sa ngayon, I suppose it can only be for the better. Okay. Pero sa inyo pong mga nilunsad na mga investigasyon, ano po, kahit na may super majority dati of 22 senators versus minority of 2, marami namang tumulong sa inyo. Ano po, at kasama ninyo sa investigasyon sa komite ninyo or sa iba pang mga naging ninyong panukalang batas.
doon sa Solid 7, tila marami doon parang medyo kapareho ng inyong panukala o pagsilip sa mga issue. Meron ho bang naging kwentuhan kayo of chamber na kasama yung Solid 7? Wala pa namang ganun. And I think itong 2 buwan din ay breather na kukunin ng lahat, no? Bawat isa, tapos bawat grupo para magnilay at mag-explore, if ever mag-usap sa mga pagitan nila kung ano yung magiging moves at ano yung magiging posibleng alignments. Gaya ng nabanggit ko kanina, baka maaga pa, baka speculative pa, pero 2 lang naman kami, so lagi namang bukas ang lines of communication. Basta't ang pinakabukas na line of communication para sa akin ay sa pagitan namin ni Sen Coco, and kami rin po ay mag-uusap ngayong suspension bilang paghahanda sa susunod na yugto ng buhay ng Senado. Ang tanong ko sa isip na maraming tayo, ba't kaya nagbadali na magpalitan ng pwesto? Nakasuspend nga ang session ninyo. Magbabalik kayo papasok ng SONA. So, and usually, sa SONA nagkakaroon ng election of the Senate President and pro tempore, etc. Bakit? Ano yung dahilan? Break naman. Bakit kailangan magpalitan ng pwesto? Well, syempre, hindi ko rin masabi yung timing ng majority. Nung tinanong nga ako bago nung pagpalit ng liderato, nung tinanong ako ng Senate media, sabi ko hindi ako privy sa mga detalye, abangan na lang mamaya or later this week. So, hindi ko masabi kung sila ba'y nagmadali o ito ba ay matagal nang nahihinog pero ngayon na lamang talaga na clinch. Pero ganyan talaga ang politika, di ba? Sa labas at sa loob ng bawat institusyon. I guess there comes a moment na magko-converge ang iba't ibang mga tendencies na noon ay hilaw or ngayon ay nahihinog. So, yun din ang isang importanteng babasahin namin ni Sen Coco ngayong suspension para kahit 2 lang kami sa minority, tulad sa nakaraang 2 taon, nakapag-produce naman kami, palagay ko, ng mahalagang trabaho sa mga issue tulad ng sugar smuggling fiasco, yung martial law commemoration, yung confidential and intelligence funds, pati po yung Maharlika Fund. And looking forward po ako na patuloy kaming maging kapaki-pakinabang sa ganyang paraan. Tila nga kayo yung napakasipag na mag-imbestiga. Ano po? Mahusay yung research team ninyo. Napakahusay po nila. Anyway, pero sa ngayon, ang Senado, 24 na senador. Merong majority coalition, pero may bitak na 4 na sikat. Merong solid 7, may minority of 2. Yung 4 na sikat, yun daw po yung mga dating artista o mga senador na galing sa entertainment o film industry. Totoo bang may mga ganong bitak-bitak? Ngayon, huwag na ho natin iwasan yung usapin ng re-electionist. Ano po? Sa May 2025, yung 12 sa inyo, tatakbong muli or mag-bow out dahil second termer. Hindi ko ba connected doon yung realignment na to na sino ang makakapwesto sa Magic 12 ng admin slate? Well, syempre, lahat ng moves kahit sa loob ng mga institusyon ng gobyerno, seasonally lalo na, ay kaugnay ng mga regular naman nating mga eleksyon, midterm man yan o general. In fact, dahil mahina pa at hilaw pa yung ating political party system, kakaunti lang ang mga totoong partido, and I have to say, Akbayan, yung partido ko ay isa doon sa mga tunay, dahil mahina pa yung ating political party system. Actually, siguro yung ganitong mga grupo-grupo sa loob ng mga institusyon ang nagsisilbi para nga maghanda at magsagawa ng mga electoral and other political campaigns. So yes, yung mga nag-observe at nagbabasa ng ating political terrain, pwede ring sumilip sa loob ng Senado kung paano naghahanda ang iba't ibang mga puwersa para sa susunod na taon. Kaya ko lang po natatanong kasi marami doon sa mga pro-Duterte senators, ano po, magkakaroon ng pagkakataong tumakbong muli for re-election, ano po, Senator Bato, Senator Bongo, at saka si Senator Francis Tolentino na parang alam naman natin na talagang panik kay Pangulong Duterte. Pero
Yung mga nanalo nung 2022 na pro-BBM naman, parang hanggang 2028, merong pagkakataon. Ano po? 2029 actually, ano po. So, medyo unusual yung mix na yon. May mga pro-Duterte senators, mga pro-BBM senators, partido na sabi nga ninyo, minsan malabnaw ang partido sa atin, Nationalista Party, NUP, NPC, PDP Laban, nandun lahat, dun sa solid na, yung bali bumoto kay Senator Cheese, yung 15. So, ano ho to? How do people make sense of yung napakamasalimuot na political party connections? Totoo ba yung sinasabing in politics, there are no permanent friends, only permanent interests? So, nagsariling sika o self-interest lang ba yung ating mga senador sa naganap ng palitan ng liderato? Interesting nga kasi sa konteksto din nung nangyayari sa labas na parang wala ng unit team, nag-aaway ang unit team, merong hindi exactly nagmi-mirror na alignment sa loob ng iba't ibang institusyon. So, well, dahil miyembro din ako ng Senado, proud naman akong sabihin na may natatanging personality din naman ang Senado. At dahil nga kaunti lang kami, at kahit may majority-minority divide, halimbawa, basta't similar advocacy sa bills o sa mga resolusyon o budget debates, ay pwede namin i-cross yung majority-minority party line. Pero alam natin na ang eleksyon ay isa sa pinaka-partisan na exercises para sa bawat Pilipino, hindi lang para sa aming mga mambabatas o politiko. So, all I can say is kung magulo man yung sitwasyon sa labas, dun sa pag-aaway ng dalawang pangunahing paksyon, makulay din at saka dynamic din yung nangyayari sa loob ng Senado. And I think yung alignment sa loob ng Senado ay mag-exert din ng impluensya sa shape. Yung mga panukalang batas na gusto ninyong masusugan, parang yung divorce law. Naipasa ng House of Representatives. Ano yung plano ninyo sa Senado? Kaya ba na ipasa din ng Senado ang divorce law? Kakayanin namin sa Senado kung gusto namin. Majority na miyembro ng committee ko ay pumirma sa committee report, kaya hinog na siya, override na nga na mai-report out sa plenaryo para sa interpellation and debate. Sinabi ni Senate President Cheese na bibigyang daan niya ang isang conscience vote sa divorce or dissolution of marriage bill sa Senado, tulad ng mukhang naganap sa House of Representatives. Kaya tuwing ko kumustahin ang mga divorce advocates organization, sinasabi ko may tsansa po tayo dito sa Senado. Alright. Pero ano yung masasabi niyo dun sa mga kontra dyan sa batas na yan? Sabi nila sisirain ang pamilya ng dissolution of marriage law na yan. Ang dissolution of marriage bill ay hindi para sa mga buo at masaya at mapagmahal na kasalan at pamilya. Ang hindi nangangailangan ng divorce ay hindi papasok dyan. Ang divorce, in fact, ang dissolution of marriage, in fact, ay para sa mga pamilyang nasira na ng karahasan, ng kapabayaan, ng aktwal na paghihiwalay sa loob ng mahabang panahon, at gusto, hindi lang yung individual na babae o lalaki, pero maaring pati ng mga anak ng buong pamilya gusto na magkaroon ng second chance, sa pag-ibig, sa pagtataya, sa buhay pamilya. Bakit naman nating ipagkakait sa kanila? Alam po natin, ang pamilya ang batayang unit ng ating lipunan. Hindi ba't ang pamilyang minsang nabasag o nasugatan ay suportahang magbuo muli at humilom dahil may second chance? Hindi ba yun ang mas malusog para sa ating lipunan? Mag-isang buwan na mama, nung yung kay Pastor Kibuloy, nagkaroon yung decision to issue a warrant, kasi nagkaroon sumunod yung korte. Pero parang tila mailap pa rin. Ang sabi ng mga abogado niya, meron pa silang judicial issues. Ang parang preliminary investigation sa Davao, pero ang kaso final dito sa Pasig, ano ho ba yung sitwasyon? Sa tingin niyo ho ba dapat nang mag-surrender o mahuli si Pastor Kibuloy?
matagal na siyang dapat nahuli ng PNP. Na-excite yung ilang mga kababayan natin na may 2 unit ng SAF na pumunta sa Davao City at nag-take over sa mga responsibilidad ng mga kapulisan dyan sa Davao City. Sana yan ay hudyat na magkakaroon na ng decisive action batay sa 3 warrants. At hindi tama yung sinasabi ng mga abogado ni Kibuloy. 2 magkaibang kaso at warrants yan ng Pasig at sa Davao, bukod pa po sa warrant ng Senado. And recently, nag-surrender yung mga taga-sunod ni Kibuloy ng 21 firearms. So higit pa sa 19 na unang sinabi ng PNP. So kumbaga meron talagang laman yung issue iyan na armado ang isang private army ni Kibuloy. So ang dami pong kailangang i-unpack at decisively actionan ng ating government authorities para buksan na yung pinto sa hustisya para sa mga naging biktima ni Kibuloy, lalo na yung mga kababaihan at menor de edad noon. Alright, on that note, kami po'y magpapasalamat muli. At alam ko, may Salamat po. kayong susunod. Marami kayong investigasyon. Meron pa bang nakapila na mga nire-research, idinodokumentaryo at iimbestigahan ninyo? Senator Lisa? Tuloy-tuloy naman po yung research, pero sa ngayon talagang yung mayorya ng aming enerhiya ay dito nakatutok sa ongoing POGO investigation, in particular itong sa Bamban kay Mayor Alice Guo. Okay. Maraming salamat po, Senator Rita Ontiveros. Maraming salamat, ma'am. Keep safe. Ingat po. Para sa iba pang karagdagang mga balita at impormasyon, ay huwag po nating kalimutang mag-like, share at comment sa video na ito, at huwag po rin nating kalimutang mag-subscribe to continue supporting us. Maraming salamat po sa inyong panonood, at naway tangkilikin po ninyo ang aming YouTube channel.